Magandang gabi pong muli mga kapatid. Samahan niyo pong muli ako sa ating pag-aaralan ngayong gabi. At kukunin lamang po natin sa isang verse. So buksan po natin sa Aklat ng mga Kawikaan, chapter 28, verse 20. Sabi po niya sa Tagalog, ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit parurusahan ang yumaya sa pandaraya. So ang ating pong pinaka-topic ngayon ay kung paano ba tayo nagiging tapat sa lahat ng aspeto ng ating ginagawa. So sabi po niya, a faithful man shall abound with blessing. So tingnan po natin sa Merriam Dictionary kung ano yung sinasabi ng faithful. Sabi niya sa number 1, having or showing true and constant support or loyalty. Number 2, deserve trust. Keeping your promises or doing what you are supposed to do. 3, not having contact with someone who is not your wife or husband, girlfriend, or boyfriend. So dito po pinapakita kung ano yung kahulugan ng pagiging faithful. So kailangan natin ipakita yung trust natin and loyalty, yung deserving natin bilang isang tao dun sa ating ginagawa para makakitaan tayo ng pagiging tapat natin dun sa ginagawa natin. Or sa magkarelasyon naman, hindi ka pwedeng may asawa ka na, mag-asawa ka na naman ng iba. May boyfriend, girlfriend ka na, so naghanap ka pa ng iba. Di po yun faithful, unfaithful po yun. So dito pinapakita, kapag ang isang tao ay nagiging tapat sa isang karelasyon, so hindi na yan hahanap ng iba. Mananatili yan kasi faithful sa doon sa minamahal niya. So paano ba natin may papakita sa ating sarili na tayo ay nagiging tapat? Iba't ibang klase ng ating sitwasyon sa buhay. Dito natin malalaman na nagiging faithful nga ba tayo. So paano nga ba tayo nagiging faithful at unfaithful? So unahin po natin yung paano tayo nagiging unfaithful. Halimbawa, sa trabaho, nagagawa ba natin ng tama talaga yung ating obligasyon bilang isang trabahador o kahit anong pinapasukan natin yan sa school, kumpanya, or kahit anong trabaho. So nagagawa nga ba natin ng tama? So dito marami akong experience dahil ilang company na rin yung napasukan ko. So dito makikita talaga natin yung ating mga katrabaho na hindi sila talaga nagiging tapat sa oras. Minsan inaabangan na lang yung oras kung break time na. Tapos pagkatapos ng break time, aabangan na naman nila yung oras kung uwian na ba. So parang ganoon na yung routine nila. Nagmamadali lagi. So hindi na nagagawa ng tama yung kanilang trabaho. So kahit sa ating mga Kristiyano, maaring nagagawa natin yun. At nakikigaya tayo sa kanila. Kasi nakikita natin yung routine ng routine everyday nila sa trabaho. So ikaw naman, dahil napapansin mo sila, parang naakit ka, nahatak ka nila. Gusto mo na ring gayahin sila. At ang tendency nga nun, di mo na mamalayan, ganoon na din para yung ginagawa mo. So doon nakikita natin, unfaithful po yun. So hindi natin ginagawa ng tama yung ating trabaho. So doon makikita ng Lord yun. Kung hindi nakikita ng ating mga boss, si Lord, alam niya po yan. Nakikita po niyan. Pangalawa, sa ating mga kalusugan, dito nagiging unfaithful po tayo or faithful. So dito tingnan natin ha. Sa ating kalusugan, nagiging tapat nga ba talaga tayo sa o nagagawa ba nating alagaan ang ating mga katawan? Tama ba yung ating mga kinakain?
Tama ba yung ating iniinom? Tama ba yung ginagawa natin sa ating sarili? So dito pa lang, kapag tamad ka ang mag-prepare ng healthy food, so doon dinadaya natin yung ating sarili. Kasi pinapapasok natin yung mga toxin, yung mga cholesterol. So nagsasama-sama na lang yan. Kaya tendency na pag tumagal at lumipas ang panahon dahil sa kinakain natin. So kaya karamihan ng sakit ngayon ay may cholesterol, barabarang ugat, mga UTI. So yan po yung nagiging sakit ngayon, high blood. So dahil po yan kinakain kasi naging pabaya po tayo. At hindi po natin ginawa ng tama kung ano yung dapat na ipasok natin sa katawan. So doon pa lang po hindi tayo nagiging healthy. Pagbababad sa gadget, pagpupuyat. So ano po yung nagagawa ng pagbababad sa gadget? Mga bata pa lang, lumalabo ng mata. Parang zombie yung mata kasi puyat ng puyat. So dahil sa kalaro ng ML, so nagbababad, nawawala yung time na maaari nilang gawin mag-exercise para maging healthy. So doon pa lang makikita natin na hindi tayo nagiging faithful sa ating kalusugan or sa ating katawan. Pangatlo, yung pag-manage ng pera. Ito, maraming bumabagsak dito. Kasi tayong mga Pinoy, one time, big time eh. Kapag may hawak tayong malaking pera, kapag may nagustuhan tayo, ang ganda ng appliances, ang ganda naman ng sapatos, ang ganda ng damit, ang ganda ng cellphone. So tayo naman, hawak natin yung pera eh. So bibili tayo doon, bili dito, bili doon. Pag uwi sa bahay, ang daming bitbit. So masaya, ang daming bitbit eh. Pero kinabukasan, pagising mo, wala na pala kayong bigas. Wala nang isasaing. So ang mangyayari, kakamot ka sa ulo. Wala ka nang pambili. So karamihan doon nagkakaproblema ang isang pamilya. Dahil di ka naging faithful sa pag-manage. So anong tendency nun mangyayari? Makakapanghiram ka. Imbis na may pera ka, pero pinambili mo lang naman na kung ano-ano. Ngayon mangungutang ka, tapos pag hindi ka pinahiram, ikaw pa yung galit. So hindi tama po yun. So kailangan i-manage natin ng maayos ang pera. Yan. Kasi kung dito pa lang hindi tayo nagiging faithful, so ano yung mangyayari? Sabi doon, paparusahan, parang ikaw yung nagyayano sa sarili mo eh. Pandaraya yun sa ginagawa natin kasi hindi tama. So sabi ng Lord, kung gusto mong pagpalain, taong tapat, mananagana, at may blessing pa. Diba? So doble. Pangatlo, halimbawa sa ating mga ministry. So dito, medyo tinamaan ako dito. Binasa ko yung verse na to. Sigurado tayong lahat tatamaan. Isa na ako doon. Bato-bato sa langit ang tamaan. Wag bukulan. Joke lang. So dito makikita natin, nagiging tapat nga ba tayo sa ating tungkulin o sa ating ministry. Sa music, especially sa music kasi karamihan ng mga nasa church ngayon, so yung music yung pinaka-front ng pagsamba. So kailangan dito nakikita natin talaga sa ating sarili kung tapat ba o nagiging tama ba yung ginagawa natin. Faithful ba tayo doon sa ministry yung ginagawa natin. Kasi binigay ito ng Diyos eh. So kailangan palagahan natin. So ako dito talagang tinamaan ako dito. Kasi minsan hindi ko talaga napapag-aralan ng maayos yung line-up. So pagdadating ng practice, dahil hindi ko siya na paghandaan ng mabuti, ang nangyayari, hindi ako prepared. Kumbaga parang matamlay ang dating. Kasi hindi mo pinagandaan eh. Hindi ka mukha ng pinag-aralan mo talaga siya. So pagdating mo doon, parang nandun yung nag-i-enjoy ka kasi alam mo na kung ano yung gagawin. So ganun po yung nangyayari sa akin. So sabi ko, Lord, sorry kasi dito pa lang hindi ako nagiging faithful. So tayo bilang isang
ginagamit ng Lord, makikita natin yung ating paglago doon, no, sa pag-prepared at yung flow ng instrument. So doon pa lamang, kapag prepared tayo, alam na natin, no, tayo ba nakagawa na ba ng piyesa, tayong mga tumutugtog or tayong mga tagapag-awit, may mga memorize na ba tayong mga song, tayong mga tumutugtog, meron na ba tayong mga nakahanda o mga memorize na mga kanta. So doon natin makikita na lumalago tayo. So yun, nagiging faithful tayo kasi ginagawa natin yung ating part. So kung dito pa lang ay hindi na tayo nagiging faithful, so yun yung kalalabasan nun talaga. Parang hindi maganda yung ating paglilingkod sa Lord kasi hindi tayo naging faithful. So dito pa lang dinadaya na natin yung ating mga sarili. Kaya sabi niya, ang kalalabasan noon, imbis na managana tayo sa knowledge patungkol sa music, so parang ang kaparusahan noon is sasapitin natin hindi tama kasi hindi natin inumpisahan sa tama, hindi tayo naging faithful. So doon sa paglilingkod, kailangan tayo ay naging faithful pala, no? Hindi yung pag kung kailan mo gusto, doon ka lang magpa-practice. So dito pinaghandaan na pagdating sa church, so naka-prepare na tayong lahat. At kumbaga kilala natin ang bawat isa. Pag sinabi na ng naglilid, so alam na natin yung gagawin. So dito baguhin po natin yung ating mga nakasanayan. So kung dati yung ginagawa natin ay hindi natin nagagawa ng tama, so ngayon dahil sa paalala, sa reminder sa atin ng salita nito, salita ng Lord, so ito po magbibigay sa atin ng encouragement. So para maging faithful talaga tayo sa lahat ng bagay, ibahin na natin ngayon. Ibahin na natin yung ating mindset, kung ano yung nakita natin ngayon base doon sa napag-aralan na hindi tayo naging faithful, gaya sa kalusugan, sa trabaho, oras, partner natin o mga kaibigan, pamilya, at yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kung doon na hindi po tayo naging faithful, baguhin na po natin ngayon. Kasi tayo din po yung mag-aani. Halimbawa sa kalusugan, kapag inabuso natin yung ating kalusugan, ang tendency po niyan, babagsak tayo. So tayo yung mag-aani. Papasok yung mga iba't ibang sakit. So marami namang paraan kung paano tayo mag-prepare ng healthy food. May mga gulay-gulay yan, mga healthy food yan. Walang tama tayong kumain ng mga matataba. So alagaan po natin yung ating physical. Kasi templo ng Lord, so kailangan ginagawa natin yung ating part. Sa trabaho, so gawin natin yung pinaka-the best. Nakikita po yan ng Diyos. Maging tapat tayo sa ating mga kapartner, sa ating mga asawa, girlfriend, or boyfriend. Gawin natin yung the best sa kanila. Huwag na tayong tumingin sa iba. Minahal mo yan eh. So kapag minahal mo siya, mamahalin ka niya. Diba? So yun po ang dapat para maging faithful tayo sa ating mga kapareha, sa ating pamilya, at higit sa lahat yung paglilingkod natin sa Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon. Maging faithful tayo sa lahat ng bagay. Dahil siya po nakikita niya lahat ng ginagawa natin. Kung dito pa lamang sa ating paglilingkod hindi tayo nagiging faithful, so anong ibibigay ng Lord? Ano yung maaring tanggapin natin na sinasabi niya abound with blessing? So hindi po yan natin mararanasan kung hindi tayo magiging tapat sa ating paglilingkod at sa lahat ng bagay. Ang pagiging faithful po ay ito yung napakagandang aspeto ng ating buhay. So dito pa lamang kapag tayo naging tapat, so hindi natin mararanasan yung magiging stress tayo
Kasi ginagawa mo yung part mo bilang isang mananampalataya, bilang isang kapartner, bilang isang nasa ministry. So, masaya yung ginagawa mo. Ginagawa mo ng tama dahil gusto mo laging tama sa paningin ng Lord. So, ang pagiging unfaithful natin, tayo din ang magsasuffer. Anong kaparusahan o dadanasin natin? Suffering, yun, sabi ko nga, suffering sa health, hindi ka naging tapat na sa dapat tamang pagkain, ayun yung pre-prepared mo. Natanggal ka sa trabaho kasi hindi mo ginagawa yung oras mo, yung tamang trabaho. So nagnanakaw ka ng oras imbis na ilaan mo sa trabaho. So ang kalalabasan nun, matatanggal ka kasi yung nakakakitaan, tamad ka, makikita sa'yo ng boss yun eh. So hindi ka na doon nagiging faithful. So nagkautang ka dahil hindi mo minanage yung pera. So natambakan ka ng utang kasi bili ka ng bili. Tapos pagdadating ng sahod, nasa utang lang. Pinambayad mo lang doon. Ang mangyayari nun, stress ka. Saka ng pambili, bayad na lang ng utang, kulang pa. So gawin po natin yung pinaka the best natin sa ating paglilingkod. So kailangan sa ministry, i-focus natin yung ating ginagawa. So kailangan nakakakitaan tayo ng paglago. At kung kulang tayo sa time, kung hindi natin nagagawa ng tama, pag-pray natin kay Lord, hilingin natin yung kanyang gabay, ang siyang maging kasama natin araw-araw. So kailangan nakikitaan tayo ng paglago, lalo-lalo na sa ministry. So kailangan alam mo na kung ano paano yung routine at kung ano yung leading ng Lord sa buhay natin. Tayong mga manunugtog, tayong mga awit. So dito pa lang kailangan nakakitaan tayo ng paglago. So kapag hindi tayo nakakita ng paglago, meaning nun, unfaithful pa rin tayo. So kapag lumalago tayo at gumaganda yung flow ng ministry, so doon nakikita ng Lord, nagiging faithful tayo sa ating ginagawa. Kaya sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa lahat ng ginagawa natin, kailangan maging faithful po tayo para lahat ay nagiging maayos po ang kahinaan. Amen. So paano natin maranasan yung abound with blessing? No? Kung ganito yung routine natin lagi, so ibig sabihin, kailangan, yung sinasabi ko kanina, change our mind. So baguhin na natin. Kung hindi tayo naging faithful doon sa mga nakalipas na mga ginawa natin, i-recall natin kung ano yung mga nagawa natin na hindi naging faithful tayo sa Lord. So ngayon baguhin natin. Baguhin natin. Alalahanin natin kung ano yung mga nagawa natin in the past. At doon, ipakita natin sa ating Panginoon na binago na natin yun. Iba na yung routine ng life natin. No? Kung gusto nating maranasan yung managana tayo, hindi lamang sinasabi ito managana sa pinansyal, managana sa talent, sa pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. At yung abound with blessing, nag-i-increase yun eh. Abound. Ini-increase ng Lord. Ini-increase ng Lord yung ating karunungan. Ini-increase ng Lord yung ating pamumuhay. Ini-increase ng Lord yung ating pananampalataya. Ini-increase ng Lord yung ating kabuhayan. So doon pa lang, ang sarap namnamin ng pagpapala ng Lord. Kasi naging tapat tayo. So ang kahinat na ng hindi pagiging tapat, at ikaw pa yung nagyaya doon sa isang tao, niyaya ka. So anong mangyayari? Parurusahan ng Diyos. Kasi pandaraya yun. Sabi niya doon sa kadugtong, ngunit parurusahan ang yumaya sa pandaraya. Kung gusto ba natin yun, parurusahan tayo ng Lord dahil sa pandaraya. So hindi po maganda ang kahinanat na nun. Yun yung suffering na mararanasan natin. Kaya alagaan natin ng mabuti yung ating katawan, yung ating trabaho, yung ating pakikitungo sa kapwa, yung ating mga minamahal. Maging faithful po tayo sa lahat ng ginagawa natin araw-araw. So yun po ang gusto ng ating Panginoon. Huwag po tayong kung alam natin na hindi naman na makakatulong at
hindi tama yung ating gagawin, so bakit pa natin gagawin? Una na po natin gawin yun. So pinapaalalahanan po tayo ng kawikaan, ang sulat ni Solomon, para makita natin yung ating mga ginagawa, kung nagiging faithful po tayo or unfaithful. So kapag faithful po tayo, ang pangako ng Lord, abound with blessing. So ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala. Sarap pakinggan, di ba? Mananagana sa pagpapala. So mga kapatid, ang hamon po sa atin ngayong gabi ay gawin po natin yung pinaka-the best. Maging faithful lamang po tayo sa lahat ng ating ginagawa, sapagkat yun po ang nais ng Panginoon. Baguhin natin yung routine ng ating life at patuloy na pagkatiwala sa Kanya, pagkaloob ang lahat ng bagay. At siya po ang magbibigay ng sinasabi niya dito, abound with blessing, kapag naging faithful tayo sa lahat ng ating ginagawa at sa ating pananampalataya. Yun po ang nais ng Panginoon. Sabi po niya sa verse 18, ang taong tapat ay ligtas sa kapahamakan, ngunit ang masama ay biglang mabubuwal. So mga kaibigan, kapwa ko mga Kristiyano, kapwa mananampalataya, ito po ang hamon sa atin. Gawin po natin yung pinaka-the best. Maging tapat po tayo sa lahat ng ginagawa, sapagkat ito po yung nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin at sa bawat taong nandito sa ibabaw ng mundo. So ang Panginoon, siya ang nakatingin sa atin, siya ang laging gabay natin, at siya ang nagbibigay ng lahat ng pagpapala at lahat na nakikita natin dito sa mundo. Sa Kanya po yan. So ang gagawin lang naman natin, maging mabuti tayong katiwala, maging faithful lamang po tayo, at tiyak ang Diyos po ang tutugon at siya ay magbibigay ng masaganang pagpapala. Muli, magandang gabi. Nawa ay napagpala kayo ng Kanyang masalita. Sa susunod pong muli ay sama-sama muli tayong magbubulay-bulay at mag-aaral ng Kanyang mga salita. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang gabi po.